And next naman, so population. So, kunin natin yung formula. Balik tayo dito. Kunin natin muna si formula ng variance. So, O squared. So, kapag variance O squared is equals to itong sum na ginawa natin, na kinumpute natin, divided by n. So, sulat ko lang. So, ayan, since nasulat ko na yung variable, simulan na natin yung pag-compute. So, kung naalala nyo, n is equals to 7, since yun yung number of data natin. So, 20, 30, 25, yan. So, 7 sila. So, substitute na lang natin sila sa ating substitute na lang natin sila sa ating formula. So, it will be this. So, 208.86 divided by 7. So, our variance is equals to 208.86 divided by 7. So, always round to 2 decimal places. So, 29.84. Tama, 84. Yan. 29.84. Ngayon, tuturuan ko na kayo ngayon sa standard deviation. So, kung mapapansin nyo, yung standard deviation, sabi lang dito, is the square root of the variance. So, ano ibig sabihin? So, square root of the variance. So, kung tingnan nyo muna tong formula for population variance. O, diba? Okay na? Ngayon, tingnan nyo ngayon yung formula for population standard deviation. Halos parehas lang, diba? Ang pinagkaiba lang nila is kapag standard deviation, meron siyang square root. Okay? Kaya nga yung variance natin is merong raised to 2. So, kapag ginawa natin si standard deviation, whether that may be population or sample, isi-square lang natin si variance. So, basically, balik tayo dito. Side muna natin to. So, it's basically 29.84 squared. Okay? So, yan yung O natin. So, yung O is yung standard deviation. O squared is yung variance. Okay? So, ngayon, compute na natin si standard deviation. So, square root, saan ba ito? Hindi ko alam kung paano dito sa Apple. So, square root, clear na lang muna natin. So, square root of 29.84 is equals to, so, yan, sulat natin dito sa gilid. So, 5.46. So, yan yung standard deviation natin. So, tama ba? Parehas pa? 29.84 parehas siya. And 5.46 parehas siya. Okay. So, ganun lang yung sa variance and sa standard deviation. Okay? So, since natakal na natin si population, dito naman tayo kay sample. Diba kapag kay sample, halos parehas lang naman sila. Pero ang difference is may minus 1 nga kapag sample dito sa baba. Pero sige, try natin. So, parehas lang ba sila? Parehas lang naman sila. Okay. So, kapag sample siya, ang ipapalit lang na, sobrang na natin sila lahat. Why not? Ayan, gilid ka muna calculator. Kapag sample yung hinahanap, imbes na O na ganyan, magiging S raised to 2. Tapos N minus 1. So, yun lang yung pinagkaiba nila. Kapag population, ulitin ko. Kapag population, it's O raised to 2. Tapos, yung sum of everything divided by N. Okay? Pero, kapag sample yung hinahanap, it's capital S raised to 2 for variance. Then, N minus 1. So, try natin dito.
So, isusulat lang natin ulit yung na-sum natin, which is itong si 208. Ay, 208.86 minus, divided by n minus 1, which is 7 minus 1, which will turn into 6 eventually. So, 6 yan. Magiging 6. Sinimplify ko na para kapag sa calculator natin, madali na lang. So, 208.86 divided by 6 is equals to, so yung sample variance natin is equals to 34.81. Ngayon, kukunin na natin si sample standard deviation natin. Isi-square lang natin siya. So, clear natin. So, square root of 34.81. Yan. So, it will be 5.90. So, alam ko 5.9 lang nakalabas sa calculator, pero sabi nga natin kanina, always round to 2 decimal places. So, tignan natin, parehas ba siya? Parehas siya, 34.81, parehas naman, and our standard deviations also the same. So, ganun lang yun, guys. Ganun lang kadali si variance and standard deviation. Similar siya sa process ni mean absolute distribution.